Noong taong 1888, napilitang umalis si Rizal ng Calamba at pumunta sa ibang bansa upang makatakas sa mga praile. Ngunit hindi niya ito ginawa ng dahil sa kaduwagan. Bagkus, ginawa niya ito para sa kanyang mga kababayan at para maisahan ang kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng pagsulat sa ibang bansa. Ano nga ba ang mga pangyayari sa buhay ni Rizal noong mga panahong nasa Hong Kong siya at Macau? Ating alamin sa Adventures with Binyalo! Ako si Jose Rizal, 27 anyos, isang dalubhasang manggagamot at isa ring manunulat. Nakita at naranasan ko na ang pagpapahirap ng mga Espanyol sa mga Pilipino. At ngayon, sa pagpunta ko sa Hong Kong, ay mas may kalayaan akong magsulat laban. Doktor, may una po ng barko. Mamaya na lang po natin tuloy yan. At kagaya nga ng sinasabi ko, mas may kalayaan akong magsulat upang ipamulat sa mga Pilipino ang tunay na pagkatao ng mga Espanyol. Pagkita na lang po tayo sa Hong Kong. Adios. Noong ika-3 ng Pebrero, 1888, umalis si Rizal ng Maynila upang magtungo sa Hong Kong, sakay ng Zabero. Sa buong paglalayag, hindi naging maganda ang kanyang pakiramdam. Dumating siya sa Hong Kong noong ika-8 ng Pebrero. Ito pala ang Hong Kong. Magsusulat muna ako kay Blumentritt. Sa wakas, mas malaya na ako makakapagsulat. Pinilit nila ako umalis ng Pilipinas. Kung wala ang tulong ng aking kaibigan na si Taverdi Andrade, hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa akin. Marami daw ang nagre-reklamo patungkol sa akin. Nakita daw nila ako nagkikipagtagpo tuwing umaga sa may buron. Totoo yun, ngunit gusto ko lamang maramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Napilitan akong umalis ng bansa para sa ikabubuti ng lahat. At kahit hindi mabuti ang aking pakiramdam, nagpaalam ako sa aking pamilya. Sana ay magkita tayong muli at marami pa akong gustong sabihin sa iyo. Sa Victoria Hotel, namalagi si Rizal noong nasa Hong Kong siya at maraming sumalubong sa kanyang mga kababayan. Isang Espanyol, si Jose Sainz de Veranda, na naging sekretarya din ni Gobernador General Terrero at pinaniniwala ang kinomisyon ng mga Espanyol upang pagmasdan ang bawat galaw ni Rizal. Hong Kong, simple at maliit lamang, ngunit malinis na lungsod. May mga Portuguese, Chino at Ingles dito. Mayroon ding mga Pilipino. Timid at maraan lamang sila. Ako naman ay pupunta ng Macau. Basta, tanaad sumakay tayo sa Pupia. Vámonos! Parang kilala ko yun. Sainz de Veranda. Ang lungsod ng Macau. Maliit lamang at madilim. Pakiramdam ko ay malungkot dito at parang patay ang lungsod. Si Rizal at Basa ay namalagi sa bahay ni Don Juan Francisco Lecaros, Pilipinong kasal sa isang Portuguese. Maraming pinuntahan si Rizal sa Macau sa 2 araw na pamamalagi niya dito. Sa teatro, kasino, katedral at mga simbahan, mga pagoda, hardin at mga pamilyan. Sa ika-20 ng Pebrero ay bumalik ang dalawa sa Hong Kong. Sa 2 linggong pamamalagi ni Rizal sa Hong Kong ay pinag-aralan niya ang kanilang pamumuhay, lengguwahe at kultura. Noong ika-22 ng Pebrero, 1888, umalis si Rizal ng Hong Kong sa kayang Oceanic patungong Japan. Marami siyang nakausap na pasahero sa sarili nilang lengguwahe ng mga Portuguese, Chino,
Briton at isang Amerikanong protestante. Portuguese. Chong ching chong chong. Escalator. Americano. Japan, isa sa pinakatanyag na bansa dahil sa nagagandaan nitong tanawin at landmarks. Ngunit alam nyo ba na naging parte rin ito ng buhay at kasaysayan ng ating pambansang bayani? Ating alamin dito sa Adventures with Binyalo. Isa sa pinakamasayang bahagi sa buhay ni Rizal ay ang kanyang pagbisita sa tinaguriang Land of the Cherry Blossoms sa loob ng 1.5 buwan. Siya ay namangha sa natural na ganda ng Japan. Kaaya-ayang pag-uugali ng mga Hapon at mga nagaganda nitong mga templo. Ika-28 ng Pebrero, 1888, nang makarating si Rizal ng Yokohama at tumuloy siya sa Grand Hotel. Kinabukasan ay tumuloy siya sa Tokyo at nanuluyan sa Tokyo Hotel mula ika-2 hanggang ika-7 ng Marso. Siya ay namangha sa Japan kaya't sumulat siya kay Blumentritt. Tokyo is more expensive than Paris. The walls are built in cyclopean manner. The streets are large and wide. Matapos ang ilang araw, ay binisita siya ng Secretary of Spanish Legislation na si Juan Perez Caballero. So yun, naging best friend sila ni Perez Caballero. Sa isang sulat nga ni Rizal kay Blumentritt ay nilarawan niya ito. Perez Caballero is a young, fine, and excellent writer, and an able diplomat who had traveled much. Alam nyo ba, nahirapan si Rizal sa unang araw niya sa Tokyo dahil hindi siya marunong magsalita ng Hapon. Kaya, sumulat na naman siya kay Blumentritt. Here you have your friend Rizal, the wonder of Japanese. He was the face of a Japanese, but do not speak Japanese. On the streets, when I go shopping, people look at me, and ill-educated children laugh because I speak such a strange language. Matapos nito, ay pinag-aralan ni Rizal ang wikang Hapon at iba pa, tulad ng kabuki, arts, music, at judo. Dahil sa pagiging natural na linguista ni Rizal, ay madali niya itong natutunan. Marso, taong 1888, habang naglalakad si Rizal sa isang parke sa Tokyo, ay may narinig siyang isang bandang tumutugtog at siya ay namangha sa kanyang musikang napakinggan. Nang matapos ang pagkatanghal, napag-alaman ni Rizal na ang grupo ay kinabibilangan pala ng mga Pilipino. Saan po kayo? Uy, Pilipino ka pala. Kami mula sa Pilipinas, Ginoo. Kami natutuwa na ikaw ay isang Pilipino. Higit sa lahat, dito natagpuan ni Rizal ang babaeng nagpatibok muli ng kanyang puso, isang Hapon na ang kagandahan ay nagbibigay ng saya sa malungkot na puso ni Rizal. Isang hapon, ilang araw matapos makalipat ng Spanish legation si Rizal, tumawag ng pansin sa kanya ang isang magandang Haponesang napadaan ng legation gate. Tunay niyang napakaganda. Kailangan na makilala ko siya. Ngunit papaan? Alam ko na!
Matapos nito, ay nagtanong-tanong siya sa mga empleyado ng Spanish Legation, ngunit wala ni isa man sa mga ito ang may alam. Hanggang sa mapag-alaman niya sa isang hardinero na ang babaeng ito ay nagngangalang Seiko Usui na madalas maparaan ng Legation Gate tuwing hapon. Seiko Suiza. Seiko, Suiza. Arigato. Nang sumunod na hapon, ay naghintay sina Rizal at ang hardinero sa Legation Gate upang sa wakas ay makilala na ni Rizal ang dalaga at siya ay hindi nabigo. Ang una nilang pagkikita ay sinundan pa ng halos May I call you araw-araw pa na Asa-Isa? pagpasyal sa iba't ibang lugar sa Japan. Alam niyo ba na muntik na maudlot ang pagiging pambansang bayani ni Rizal nang dahil sa pagmamahal ni kay Jose at sa magandang alok na trabaho sa kanya sa Spanish Legation ay muntikan na siyang manirahan ng tuluyan sa Japan. Ika-13 ng Abril 1888 nang linisan ni Rizal ang Japan patungong Estados Unidos sakay ng barkong Belgic. Umalis siya ng malungkot dahil alam niyang di na niya muling makikita ang pinakamamahal niyang si Jose San. Never mind, I'll wait another day for you to come back to me. I have given my ultimate to you. When I thought we were all okay, Cupid came back to me. He cried for so many nights, and I'm lying to myself, you are coming home. I won't find a way. Every time I see your eyes, every time I see your lies, love has gone away. And every time we make it through, and every time I see myself loving you, you're gone, you're gone away. Ay, ano nga ba ang nangyari kay Jose San matapos umalis si Rizal? Labis ang lungkot ni Jose San matapos ang pag-alis ni Rizal, ang unang lalaking bumihag ng kanyang puso. 1897, isang taon matapos ang pagbitay kay Rizal, ay kinasal si Jose San sa isang gurong Briton sa Tokyo na nagngangalang Alfred Charles Stone. Biniyayaan sila ng isang anak na nagngangalang Yuriko. Sa paglalayag ni Rizal patungong Estados Unidos ay marami siyang nakasalamuha. Isa na rito ang semi-Filipino na pamilya ni Mr. Reynaldo Turner at ang asawa nitong si Emma Jackson. Isang araw, isa sa mga anak ng mag-asawa ang nagtanong kay Rizal. Sir, do you know a famous man in Manila named Richard? He wrote a novel called Gold Medallion. Yes, Ino. I am Richard. Oh, Mama, he's Richard! Isa pang pasahero ng barkong Belgic na naging kaibigan ni Rizal ay si Techo Soehiro, isang manunulat, nobelista
at tagapagtanggol ng karapatang pantao na pinalayas ng bansang Japan katulad ng pagpapaalis kay Rizal sa Pilipinas. Si Rizal ay isang magiting na bayani. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pagmulat sa mga Pilipino para sa kapakanan ng ating kalayaan. Ipinaglaban niya ang ating karapatan kahit alam niyang ang kanyang buhay ang nakataya dito. Ikaw, anong maitataya mo para sa bayan?